Puwersa ang partido na federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos at Lakas CMD ni na dating Pangulong Gloria Arroyo at House Speaker Martin Romualdez. Layo ng alyansa ang makakumpleto ng 12 kandidato sa pagkasenador sa 2025 elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, Partido Federal ni BBM at Lakas CMD ni Martin Romualdez nagsanib puwersa. At ang tanong, nasaan ang partido ni Inday Echepuera na sa bagong unit team? Yan guys, ang pag-uusapan natin, napakainit na balita. So alam naman natin na malapit na ang filing ng Certificate of Candidacy ngayong October na yun guys. So alam naman natin mga politician, ngayon pa lang talagang po lumilinya na kung saan siyempre yung malakas at nasa pwesto, doon lahat sila. Di ba? So, natural sa federal, Partido Federal sila kay BBM dahil siya yung presidente ngayon at pinsan naman niya itong si Martin Romualdez. So, itong Partido Federal na to, maliit na ano lang to guys, partido. Pero kasi dito tumakbo itong si BBM sa ilalim nito ng 2022 election. So hindi siya tumakbo sa kanyang naging partido dati na NPC, yung National People's Coalition. So ngayon, siyempre siya nasa pwesto, ito namang si Martin Romualdez na kung saan ay minana niya kaya Gloria Macapagal-Arroyo at nagkaroon ng malaking controversial, di ba? Naalala natin nung last year na nagtangka itong si GMA na ikudeta bilang isang speaker itong si Martin Romualdez, kaya tinanggal sa bilang senior deputy speaker ng Kamara. So dahil doon, nagalit itong si Martin Romualdez at sinakyan naman nitong ni Sara Inday. So bigla siyang nag-resign, di ba? Bilang pinakamataas na pwesto dyan sa Lakas CMD. At yun na nga, lumabas ang pangalang tambaluslos ni Martin Romualdez. Di ba? Doon na uso ang Martin Romualdez na tambaluslos. At mula noon, talagang tuloy-tuloy na ang bangayan nila. Nakakala ng iba, maayos pa, pero hindi na rin. At kalaunan, magpasa hanggang ngayon, lalo pang lumala. Diba? Lalo pang lumala ang kanilang alyansa. Pero sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, kailangan daw sila ng mag-unity o bagong unity. Dahil kung di rin magsama-sama, at maraming kukontra, puro debate na lang dyan sa Kongreso at Senado kasi pipili na sila ng 12 ticket nila para sa 2025 midterm election. So ngayon guys, ang tanong, nasaan si Sara Bak na Echepuera na? Diba? Kasi kung talagang yan, makakasama nila, dapat sumabay na dito. Diba? Yung hukbong pagbabago ni Inday Sara. At yung partido PDP laban ni Digong. So, ngayon pa lang malinaw na guys, wala na. Hindi na talaga yung kasali. Ngayon, ang magiging problema ni Sara, ganito. Dahil papalapit ng eleksyon, kanino kaya sa sasama pagdating ng kampanya, di ba? So, alam naman natin, natural yung kay Bongbong Marcos na pipiliin nilang mga senador, ay nandun si BBM kung saan susuportahan niya ang kanilang partido. At itong si Sara, paano ngayon to? At alam naman natin, nasa kabilang bakod na yung mga Duterte. Kagaya nila, Bato, natural, si Bato sa PDP na yun, si Bongo, si Tolentino na re-electionist. At itong napapabalitang si Philip Salvador na naning kasama, at itong si Willie Rebillame. So habang tumatagal guys, naiipit na itong si Sara, hindi niya na alam paano gagawin niya nito. 'Di ba? Kasi karamihan guys sa mga politician mula sa gobernador, 'di ba? Sa mga mayor, congressman, halos nasa
partido na yung PBBM. Alam naman natin lahat yan, guys. Yan ang isang nakakalungkot sa ating political dito sa ating bansa dahil nga palipat-lipat sila na kung sino yung nasa pwesto ay natural doon sila. Kasi unang-una, siyempre, kung nasa partido ka ng administrasyon, hindi mo na kailangan ng budget. Sasama ka na lang sa kanilang mga rallies, di ba? Mga kampanya. Hindi ka na maglalabas ng malaking gastos. Gastos na mismo ng partido yan. Pero kung hindi ka sasama dyan, natural, maglalabas ka ng malaking pera. Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit ang sistema natin sa politika, kung sino yung nakaupo, talagang nandun sila. Di ba? Nung panahon ni Erap, sa persa ng masa sila, ang dami nila, di ba? Nung panahon ni Noynoy, di ba? Nandun sila sa daang matuwid. Nung panahon ni Gloria, di ba? Matatag na republika, nandun lahat sila. Nung panahon ni Digong PDP, nandun lahat sila. Pero ngayon, kay BBM na. Kasi nga sila yung nasa kapangyarihan. Kaya itong aabangan natin, guys, kung anong mangyayari. Kasi pagdating ng midterm election, yung posisyon dyan sa administrasyon pa lang. Di ba? Magkakaroon na lang ng kanya-kanya magkawatak-watak dyan pagdating ng 2026-27 papuntang 28 presidential election. Doon magbabanggaan na talaga. Pero ngayon, kagaya nila Bong Revilla, di ba? Alam naman natin, malapit yan kay Sara Duterte, di ba guys? Malapit yan sa mga Duterte, sila Jinggoy, pero siyempre, nasa pwesto sila ngayon, yung mga Marcos, natural, lalapit sila at pupunta kay Marcos. Hindi yan pupuntahan yung mga Duterte. So, pwedeng kumalas yan guys pagkatapos ng 2025 election na to. Yung papuntang presidential election na maglilinyaan na yun doon. Talagang doon mo na makikita yung magbabanggaan. Pero ngayon, yung iba kasi dyan talagang magtitiis muna. Di ba? Magtitiis muna sa administrasyon ni BBM kasi makikinabang sila dyan. Makikinabang sila dyan. Kaya ngayon guys, maging mapanuri tayo, sumuri tayo sa makabayan talaga tayo pipili. Hindi sa mga trapo na palipat-lipat kung saan nandyan lang ang pwesto. Kung wala namang talagang magandang layunin. Alam naman natin, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, di ba? Kaaway nila noon, kakampi nila ngayon. Kakampi nila ngayon, kaaway nila ngayon. Parang sa Uniteam. Di ba? So, dapat ngayon, wag na po tayong papabudol. Lalo na yung mga pro-China na senador. Na sa ngayon, makapa-Pilipino sila guys. Anti-China sila, pero nung panahon nila, lalo na ni Duterte, talagang walang kumikibo dyan. Lahat sinasangayunan itong si Duterte. Ngayon lang talaga nagka-away-away. So, kaya guys, ano sa tingin nyo? Totoo na ba itong bagong unity na pinagmamalaki ni BBM? Ang pagsanib pesa kay Martin Romualdez? At anong mangyayari sa pagka-echepwera ni Sara Duterte at ng PDP laban ng kanyang tatay? Di ba guys? So abangan nyo yung susunod kong vlog. Malaman natin. Malaya po kayo mag-comment dyan. Thank you very much. Abangan natin ang susunod na mangyayari.